Hello guys, welcome back to my channel. This is Nib TV again. Kamusta kayo mga ka-Nib TV dyan? So ngayon guys, meron naman akong i-repair o itatry na ayusin na isang maliit na appliance. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna may clean intro. So, ang aking binabanggit kanina na itatry kong i-repair ay itong isang remote controlled light socket. Siguro naman nakakita na kayo ng mga ganito. Ito'y inilalagay doon sa ceiling, yung socket natin sa ceiling. Ito'y ikakabit doon, tapos ilalagay dito yung bumbilya. Kaya tinawag na remote control kasi kahit na hindi mo na gamitin yung switch ng inyong light, mga switch natin sa wall, basta lagi lang siya naka-on, tapos dito na kayo magko-control. Pwede nyong gamitan ng remote control, on off. Okay, so bali ang issue nito ay hindi na raw gumagana to. So titingnan natin kung ano yung problema. Testingin natin. So maglalagay tayo dito ng ng socket, bumbil na para masaksakan natin. Tapos lalagay din tayo ng bumbilya. Okay, so ito lang siguro gagamitin natin. Yan. Tapos lagay natin to rito. Okay. Tapos bumbilya. Okay. Ayan, medyo lang natin. Okay. So ang remote controller niya pala ay ito. This is battery operated remote control. Tapos kung napansin niyo merong A, B, C, D. So ibig sabihin niyan guys, 4 na bumbilya yung kinokontrol nito. So nakakabit to sa mga ceiling namin. Itong 4 na ganito. So bali 3 na lang gumagana. Ito ay ito daw ata may problema. So yan, i-check natin para malaman natin. Ang A and B okay to. C daw ata may problema ito. Baka ito yung C, tas hindi okay din. Natin, saksak natin muna. Okay. Saksak natin. Okay, so yan, nakasaksak na. Ayan guys. Okay, nakasaksak na. Ngayon, try natin sa lahat ng code. Sa A, hindi siya kasi hindi naman siya A. B, hindi rin. C, hindi rin. D, hindi rin. Pero sa C siya, pakinggan niya, parang may tumunog. Pakinggan niya. Yan, narinig niyo ba guys? Yan o. Yun, parang kumikislap. Teka, sandali. Tingnan natin. Wala talaga. So, meaning, bad siya. Ngayon, para ma-confirm natin kung talagang bad itong na to, itong tawag nito, yung remote control socket. May dala ako rito, isa. Ito, dinala ko yung ito yata yung code na D. So, try natin para makita natin kung talagang itong ang diferensya. Tapos, lalagyan natin siya ng mark para malaman natin, hindi tayo malito kung alin dyan yung tunay na may sira, wala. Okay. So, tanggalin natin itong bulb. Lagyan na rin natin kagad ng mark para hindi na tayo magkapalit-palit. Baka magkapalit tayo. Lagyan lang natin ito ng X na lang siguro. Yan, para alam natin na ito yung may problema. So, itabi natin sa dyan. So, ito yung good. Dinala ko na dito para ma-confirm natin na talagang hindi na gumagana yung isa. Okay, so, yan. Tapos, kabit natin din to.
O yun, umilaw na kagad siya. Yun o. Gaya na sinabi ko, nasa letter D siya. Try natin i-off. Okay, so na-off siya ng D. Sa A, hindi siya gagana. A, hindi. B, hindi. C, hindi. Kasi, ano na siya, ibig sabihin, nakakuha na yung code niya sa D. Okay, open natin. Okay, umilaw siya. Off natin. So, okay. So, na-confirm natin, guys. Bad talaga to. Kasi ito, umilaw naman siya. At may kuryente talaga. Nakita nyo naman, di ba? So, ang gagawin natin, troubleshoot natin to para malaman natin kung ano yung problema nito. Safety, bubunutin ko muna. Yan, binunot ko na. Tapos, tanggalin natin itong bulb. Iwalay na natin to kasi yung may mark na X, yun na yung talagang may problem. So, tabi natin dyan. Tapos ito. Okay. Tabi natin to. Ito yung remote control niya, battery operated. So, walang problema sa remote kasi nakita niya naman napagana natin. Ngayon, gawin natin guys, check natin ito. Baka may maluwag lang dyan. So, physical, tignan natin. Okay, so, try natin, check natin. Tester. Yung ating tester na naman na mahiwaga. Okay. Alam nyo guys, kahit na ganitong mga maliliit na appliances lang, talagang interesado akong kalikutin kasi mahilig ako magbubuting-ting talaga. Check natin. Ito, tingnan natin kung may continuity. Hindi, dito pala kasi usually hindi dito sa gilid, dito yan, gilid din yan. Sorry, hindi ko pa pala nalagay. Ayan. Ayan. So, itong nasa gilid, ito. Kasi meron dito sa gitna eh. Ito sa gilid, kailangan may continuity sa rito sa gilid din. Kasi ito yung ano niya, ayan. So, okay. Ito nyo naman. Itong gitna naman, dapat meron din siya dito sa gitna. Ito ang gitna. Ito guys ha. Tapos gitna. Wala. Wala guys. So dito pa lang, through analysis, alam na natin ang may problema. Itong terminal na to. Hindi naman siya bali, hindi naman siya kuan. Ito okay. So, gagawin natin, bubuksan natin. At kita naman natin kanina na okay naman yung ating remote control. So, walang problema sa mga tinatawag na mga yung mga receiver, sensor receiver or kaya sensor transmitter natin okay. Nakakapag-transmit siya tapos yung receiver nakakapag-receive naman. Base doon sa isang pero ito okay. Sira to. So, buksan natin. Okay naman. Ito yung may problem, no? Yung sa gitna. Sundan natin. Ito yung sa gitna. Ito yung sa gilid. Ito sa gitna. Okay naman yung wire niya. Hindi naman siya tanggal. May isang wire dito na pati nakakabit ito. Ito. Baka ito yung pinaka-antena. Antena ng receiver. Kasi ito yung module ng sa remote. Meron pala siyang relay. Ito pala yung naririnig natin guys. Yung kumiklik. Kanina yung pag pinipindot natin. Ito yung di ba may tayo narinig. Click, click. May relay pala siya. Parang ito yung nag-serve sa switch ng relay. Pag remote natin, receive nitong ito yung parang antena eh. Tapos dito ipaprocess na dito sa chip na to or IC na yan, paprocess niya. Tsaka uutusan niya yung relay, i-on. So kaya iilaw. Okay, so wala tayong problema dito sa Ang na-trace natin kanina ay dito sa gitna. Ito.
walang connection. Tingnan natin kung saan yan. Ito, ano to? Parang, tingnan nyo guys, may napansin ako Tingnan nyo. Yung mga hinang ng ano, parang broken. Tingnan nyo guys. Tsaka parang may tunaw. Ano ba yung nakita nyo? Ito guys, nakita nyo rin ba ito? Yung parang may tunaw. Ano? Ano yan? Ito. Tsaka ito. Tingnan nyo yung mga hinang guys. Ito, kalahati lang. Ito, kalahati lang din. Baka ito walang contact, hindi dumidikit. Pero ito yung ano ito yung input Ito yung galing doon sa ano. So dito, pagpasok rito, tatakbo sa relay. Tapos itong isang end na to, ito papunta dito sa ano, magpa-power up. Dadaan dito sa bridge rectifier. Tapos paglabas niya dyan sa rectifier na yan, dadaan siya rito sa capacitor para maging DC. DC volts na siya. Dadaan muna dito yan sa capacitor. Mauna dito sa capacitor. Tapos bridge rectifier. Tapos dito. Yan, sa capacitor na to, yung main capacitor, bago di-distribute DC na pagdating dito DC. Ito mga filter capacitor na lang tong iba. Pero ito nakita ko parang basag yung kanyang solder. Tingnan nyo guys. Pero parehas naman sila rito Ayan din ganon din Hindi naman talaga sila hindi sila nakahinang talaga ng buo sa tornilyo. Kalahati lang. Ito kalahati lang din. Pero itong pinagtatakan ko parang may ano dyan. Ayan parang may tunaw. Tsaka ito. Check natin guys kung ito ay may continuity. Baka dyan lang yung problema. Tester. Okay. So, test natin itong kasi kailangan may continuity yan sila sa sa tornilyo. Kasi pag hindi sila walang continuity, ibig sabihin no contact. Ito muna. Meron naman ito. Sa tornilyo. Meron. Doon sa solder niya. Meron. Itong isa. Medyo natin ng konti. Yan. Kita ba? Ulitin natin itong isa dito sa board tsaka sa solder yung hinang meron. Sa tornilyo meron. Tornilyo to sa hinang. Okay. So itong isa board sa hinang. Wala. Teka lang. Meron naman. Board sa hinang meron. Board sa tornilyo. Yun ang wala. Ito guys, tingnan nyo. Ito yung tornilyo, yung nasa black probe ko. Tornilyo, wala sa board. Tipat natin. Tornilyo ulit, nasa red na ngayon. Tsaka sa hinang. Wala rin. So ito may problema. Broken solder ang tawag dyan. Yung solder niya humiwalay na sa tornilyo. Pero itong isa okay.
tumunog. Pero gagawin natin guys, siguro hinangin muna natin to. Siguro dadamihan natin yung hinang, tatakpan natin ng tornilyo para siguradong kakapit talaga siya. Pati itong isa. Pero ba't ganyan ang pagkakahinang nila? Parang unprofessional naman yan. Tingnan nga natin itong isang. Tingnan natin kung gano'n din ang hinang nito. Ganon din guys, pare-parehas pala. Ganyan pala lahat ng hinang nila, kalakalahati lang. Yan nyo guys, oh, dito walang hinang, doon lang sa kabila. Sa kabila. Ganon din, oh. Kalahati lang inihinang, tapos doon. So yun nga naging problema. Paano kung halimbawa ganyan? Siyempre nagagalaw lagi ang tornilyo na dahil siyempre pag naglalagay tayo ng kwan, ito guys, oh, yung hindi sira, ganun din ang hinang. So, tabi na muna natin to. So, ito yung naisip kong tsuri ko. Bakit lumuwag to? Hindi na nagkaroon kontak. Kasi hindi ba guys, kada ano natin ng bumbilya, alam ba ganyan, tapos napundi, papalit tayo. Siyempre, lagi na itutulak ito. Minsan nga, inaangat pa natin to eh. Pag hindi umilaw, hindi ba, inaangat natin to para magkaroon ng kontak dito sa pinakapuwet, di ba? Minsan inaangat natin ito. Yun, sa kakaangat natin, tapos na itutulak ng bulb na ganyan, siyempre may tendency na nasishake yung yung tornilyo. Kaya siguro nagkaroon dito ng broken solder. Sa kakashake-shake ng tornilyo, naggalaw ito, humiwalay na sa kanyang solder. Itsuri ko lang yan guys. Tingnan natin kung talagang ganon. Try natin itong i-solder. Tika pa, initin ko pala muna guys, solder ko habang nag-ano tayo. Kailangan ito Sensya na guys, hindi ko kasi alam na may hihinangin tayo. Kaya hindi ko pa na saksak yung aking soldering iron. Ayan, sinaksak ko na yung soldering iron ko. Habang pinahintay natin uminit, papaliwanag ko lang. Kaya siguro guys, nagkaroon ng pagluwag dito. Gaya na sinabi ko, ito, lagi natin natatats ito eh. Yan o. Diba? Minsan inaangat natin para sure tayo na aabot ito rito. Minsan naman, nadidiinan naman siya pababa kasi pag pinapasok na natin to, siyempre, nadidiinan niya. Kaya, gumaganon-ganon yan. Yung tornilyo gumagalaw. Tingnan natin kung may tornilyo rito. Ito guys, pakita ko lang. Check lang. Ayun nga, may tornilyo nga guys yun. Yan o. Pag ayan, nagagalaw lagi yan, ganon-ganon, luluwag talaga. So, ikpitan muna natin to. Tapos hinangin natin. May ikpit naman guys, yo. Yan o, konting piit lang. Medyo may kaluwagan na konti. So, higpitan na natin. Yung tamang-tamang higpit lang, hindi masyado, baka naman mabiyak yung plastic. So, ibalik natin pa ganyan. Ito guys, try ko lang to. Hindi ko sure na dito talaga sira kasi hindi pa natin na-check yung yung mga piyesa. Maaring yung yung kanyang binanggit ko kanina, yung rectifier, maaring bumigay na rin yan. Maaring mga resistor na to. Tapos o kaya itong kanyang IC, hindi natin alam Try natin muna ito yung pinaka-unang nakita natin na parang problema. Try natin to. Pag hindi nakuha dito, tsaka tayo pupunta na sa mga piyesa. Okay guys, sa mga kapasitor mukhang okay naman. Wala naman siyang physical defect. Ito, bira naman to. Matagal to bumigay. Relay, medyo matagal din yan. So, ang suspect ko lang dyan, ito, i-resolder natin. Pati ito siguro, dadagdagan ko na rin ito para sigurado. So, ayan guys. Tingnan natin. Ayan o. Diba, mas maganda tignan kapag ganyan. Yung buong kuha niya, may solder yung sa board.
Hindi gaya kaganda ng kalakalate lang. Ayan o. Di ba? Mas maganda siya. Mas sigurado tayo. Ngayon, test natin guys yung continuity. Ayan, may tunog. Okay. So, ito kanina. Okay ito yung kanina, di ba? Pero, kuha natin ulit. Tornilyo to sa solder niya sa board. Okay. Ito kanina, walang contact yung tornilyo sa board o sa solder niya. Try natin ngayon. Tornilyo sa solder. Okay, good na good. Sa board. Okay, tornilyo. Okay. Ngayon, the moment of truth, testingin natin kung gagana ba siya. Ito sa gilid. Okay. Yung gitna. Tsaka gitna rin dito. Uy, wala. Ba't wala? Tama guys. Kasi ito nga pala, di ba nakita natin sa loob kanina. Hindi siya kasi yung normal na socket eh. Pero yung normal na socket, kagaya nito. Ito. Kagaya nito. Ito normal na socket to. Kaya pag tinis natin yung gitna nito at saka dito, tutunog talaga isa dyan. Diba? Ito no. Tapos, diba? Sa gitna. O yan, tumutunog talaga, diba? Tapos ito, sa gilid din tutunog din yan. O, diba? Normal na socket. Pero ganito, iba kasing socket nito. Itong gitna pala, diba nakita natin, hindi siya nakakonect dun sa dalawang wire na nanggagaling dito. Dumaan siya sa relay. So, hindi natin siya matitest kasi naka-normally open yung relay. Doon siya nakakonect. Magko-close contact lang yung relay kapag may power na. So, okay. Saksak natin. Oh. Okay na. Yan guys, oh. Milaw na siya. Tumbok natin kagad yung kanyang kan. Ngayon, try natin sa remote. Letter C sa kanina, sabi ko, diba? Off natin sa C. Okay. Very good. Yun. Switch on natin ulit. Okay. Off. Okay. Okay na guys. Ayos na. Loose contact lang pala doon sa kanyang tornilyo. So, ang ginawa natin, dinamihan lang natin yung kanyang solder, pati yung kabilang terminal, para sure tayo na talagang hindi na siya magkakaroon ng loose contact. So, yun lang guys. Nakapag-repair na naman tayo ng isang abubot. So, kung nagustuhan nyo to guys, paki-like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para update kayo sa mga sunod pa mga video.